Pinapayagan na ngayong ibenta sa Canada ang mga electric vehicle na gawa sa China. Malapit mo nang makita ang mga sasakyang ito na umiikot sa Canada at posibleng sa Estados Unidos. Binuksan ng mga bagong kasunduan sa kalakalan ng Canada at China ang pinto para sa pagpasok ng maraming electric vehicle mula China. Habang maraming gumagawa ng sasakyan ang nagkakompetensya para sa mas maliit at lumiit na bahagi ng merkado, ang pinakabagong kasunduang ito ay nagbigay ng posibilidad na tanggalin ng Canada ang mga taripa sa marami nilang canola oil at iba pang produktong agrikultural para payagan ang China na magpasok ng ilang electric vehicle na dati ay may 100% taripa sa mga electric vehicle na gawa sa China. Ngayon, maaaring makita natin ang mga sasakyan gaya ng Neo Geely at BYD na dumarami sa merkado ng Canada. Marami sa mga iyon na dati ay may 100% taripa ay literal na bababaan na lang sa 6.1% taripa, kaya posibleng bumaha ang kompetisyon sa merkado. Pinanatili ng chicken tax na hindi makapasok ang maraming dayuhang merkado sa North America na nakakalungkot dahil bumababa ang kompetisyon. Dahil sa kompetisyon, mas gumaganda ang produkto at bumababa ang presyo. Ngunit nitong mga nakaraang taon, napakataas ng presyo. Maraming produkto sa North America tulad ng General Motors, Chevy, Ford at Stellantis na bahagi ay Europeo. Ang katotohanan ay marami sa mga manufacturer na ito ngayon ay kinakabahan na. Sina BMW, Honda, Toyota ay nagkakagulo na dahil nagsisimula na silang magbantay. Dahil sa relasyon sa pagitan ng Canada at China, marami ng electric vehicles ang pinapayagang pumasok sa merkado. Ito na kaya ang huling hakbang, ang huling pako sa kabaong ng pandaigdigang merkado ng sasakyan. Panahon ng pag-usapan ang maganda, masama at pangit. Ano ang ibig sabihin nito para sa mga mahilig, bumibili at gumagawa ng kotse? Sisirain ba nito ang industriya ng sasakyan? Sa bagong kasunduang pangkalakalan na ito, pinapayagan na ngayon ng Canada ang hanggang 49,000 na electric vehicle na gawa sa China na makapasok sa merkado na may 6.1% lang na taripa na ipinapataw sa kanilang mga sasakyan. Malaya na ang kompetisyon ngayon na magdadala ng hamon sa mga kakompetensya tulad ng BMW, Toyota at Honda. Karamihan sa mga sasakyang ito ay ginagawa o ibinebenta sa Hilagang Amerika, kabilang ang Canada at United States na malalaking merkado. Dahil sa turismo ng Canada sa United States at United States sa Canada, sapat na ito para magdulot ng malinaw na epekto. Tama, mga sasakyang gawa sa China ay hindi lang dadalhin sa Canada, kundi malamang ay makikita rin sa United States roads. Hirap magbenta ng canola ang Canada dahil karamihan ng merkado nito ay sa China. Sinisikap ng China na bigyan ng pressure ang Canada para payagan ang ilang gawa sa China na electric vehicle na pumasok sa merkado. Mukhang nangyayari na ito ngayon. Hanggang 49,000 sasakyan lang mula China ang papayagan sa unang taon na makapasok sa Canada sa ilalim ng 6.1% taripa. Pero pagsapit ng 2,030 sinasabi nila na papayagan na nilang umabot sa 70,000 sasakyan mula China ang makapasok sa Canada at alam natin na marami sa mga ito ay gawa sa China na electric vehicle. Para sa mga tunay na mahilig, mas mabilis talaga ang ikot ng mga ito kaysa sa karamihan ng produkto mula Europa at Hilagang Amerika. Para sa tunay na mahilig sa mabilis na kotse, siguradong sasagot sila rito. Para sa mahilig sa teknolohiya, gadget, tampok at autonomous na pagmamaneho, sakop din iyon. Para sa mga taong mahalaga ang murang presyo at kompetisyon sa abot kayang bilihin, mayroon din nito sa merkado ng China. Posible kayang masira nito ang kasalukuyang merkado? Sa ngayon, nakikita natin na kinakabahan na ang Tesla at marami sa mga gumagawa ng sasakyan ay kinakabahan din. Habang sinusubukan ng China na magdala ng mas maraming sasakyan sa Canada, hindi pa kailangang magpanik dahil nagmamasid pa lang sila. Kahit napayagan nilang maibenta ang ganoong karaming sasakyan, may panahon pa rin ng paghahanda o setup. Pagdating ng mga sasakyang gawa sa China sa Canada, kahit may limitasyon, hanggang 25% hanggang 3% lang ng market share ang pwedeng maibenta. Ito ay para limitahan ang mga kasalukuyang sasakyan sa kalsada. Marami sa mga produkto ng Toyota, marami sa mga produkto ng Honda, alam natin na gawa sa Canada at pati na rin ang marami sa mga produkto ng North America gaya ng General Motors, Chevy at mga produktong gawa ng Stellantis. Kahit dinala sa United States, marami pa ring sasakyan ang may sariling merkado. Para sa mga ayaw sa electric vehicle na larangan, hindi ito issue para sa kanila.
Alam natin na may federal na batas na nagtutulak sa paggamit ng dikuryenteng sasakyan, pero para sa mga tunay na car enthusiast, huwag mag-alala. May magagandang internal combustion na sasakyan at brand gaya ng Toyota. May pagkakataon pa ring makabili ng plug-in hybrid o hybrid na sasakyan, pero hindi na ito gaanong mahalaga at di naman apektado ang karamihan ng kompetisyon. Baka wala talagang saysay ito, baka timing lang ang kulang. Pero aminin natin, dahil sa mga pagbabago sa batas at pag-alis ng maraming benepisyo ng gobyerno para hikayatin ang pagbili ng electric vehicle, simula noon ay nabawasan na ang insentibo. Nagbabago ang pananaw ng maraming customer. At napagtatanto nila na hindi sapat ang abot ng baterya, ang teknolohiya ng baterya, naaapektuhan ng malamig na panahon, at ang katotohanang bumabagsak ang mga electric vehicle, bumababa ang benta. Nabanggit nila na 20% ng mga sasakyang mabebenta sa 2026 ay electric vehicle, pero nakikita naming bumabagsak ito. Maaari ba itong magdulot ng malaking epekto sa merkado ng Canada at United States? Oo, at hindi. Sa maraming aspeto, positibo ito para sa mahilig sa masasayang at mabilis na kotse. Tandaan, bawal bumili ng electric vehicle mula China. Dagdagan nito ang presyon sa maraming gumagawa ng sasakyan na kasalukuyang gumagawa. Kung gusto mong bumili ng electric vehicle tulad ng Tesla, Mustang Mach-E o kahit gasolinang sasakyan at gustong imaneho ang paborito mong kotse, alamin mo ito. Sa pagkakaroon ng karagdagang kompetisyon sa merkado, mas lalo lang lumalakas ang kompetisyon. Tama iyon. Sa katunayan, pinapayagan nito ang maraming mga manufacturer ngayon na tingnan ito at sabihing, tingnan mo, kailangan nating maging kompetitibo. Paano nating gagawin iyon? Kailangan nating i-adjust ang ating presyo. Kailangan nating mag-alok ng mas magagandang features, mas magandang performance, at lahat ng mga bagay na pinahahalagahan natin ng husto. Tatalakayin natin ang features, pagiging maaasahan, teknolohiya, at presyo. Kapag pinapasok mo ang mas cost-competitive na manufacturer, mas magkakaroon ng magandang kompetisyon. Ito ang nagtutulak sa bawat manufacturer na maging competitive. Dati nating napag-usapan na ang chicken tax ang nagtulak sa maraming kompetisyon palabas. At ipinatupad ito ng United States. Dahil dito, nagkaroon ng kalayaan ang Big Three at nakagawa sila ng mga produktong hindi talaga competitive. Makikita natin ito sa mga produkto ng Ford, General Motors at Ram o Stellantis na nagtataas sila ng presyo, binababa ang kalidad at malaya nilang gawin halos lahat ng gusto nila. Ngayon, dahil mas bukas na ang pinto sa ilang dayuhang kompetisyon, posible ring mas maraming kompetisyon ang tumingin at magsabi, alam mo, kailangan nating gumawa ng mas magandang produkto, magtipid sa gastos, at mag-alok ng mga tampok at performance para mapantayan ang mga sasakyang ito. At ito rin ay umaabot sa mga tulad ng BMW. At marami sa mga produktong ito ay ginagawa sa lupa ng Hilagang Amerika. Kaya alam nila na kailangan nilang gumawa ng mga produktong ganoon. BMW, Mercedes, marami sa mga sasakyan ay gawa sa United States. Kaya habang lumalakas ang kompetisyon, gusto mo man o hindi. Ang totoo, maaari itong magdulot ng benepisyo. Benepisyo ito para sa gustong magmaneho ng magagandang European na kotse tulad ng Mercedes, BMW o Audi. Habang nasasaksihan nila ito, unti-unti na ring nawawala ang mga sasakyan tulad ng Volkswagen ID. 26 na Buzz na kilala natin noong 2026. Hindi sila makalaban, mataas ang presyo, kulang sa kompetisyon, walang bumibili. O hulaan mo, para sa mga sasakyan ngayon, dahil ang merkado ng China ay nag-aalok ng mga sasakyan na mas mababa sa $5,000. Sa merkado ng Canada, mas marami pang tao ang mapipilitang pumasok sa ganong espasyo. At para sa mga ayaw nun, hulaan mo, ang malalaking lokal at malalaking produktong Europeo ay mapipilitang tingnan ito at sabihing, alam mo ba, dapat nating pagbutihin at mag-alok ng kompetitibong produkto na siguradong panalo. Sa huli, sisirain ba nito ang pandaigdigang merkado? Hindi. Sa opinyon ko, magiging mas kompetitibo lang ang kapaligiran at yun naman ang gusto natin. Hindi ko alam. Pumili kung gusto mo ng Boyd, Geely o ibang electric vehicle mula China. Ang mas malaking tanong ay, bibili ka ba ng mas kapana-panabik na sasakyan na imaneho kumpara sa, sabihin na nating 5 taon na ang nakalipas? 5 taon na ang lumipas, tiningnan natin ang merkado, puro pananamantala lang ang nangyari. Pagtaas ng presyo, market adjustment fees at bumabang kalidad.
Sa paggamit ng turbo sa mga 3 silindrong makina, hybrid na teknolohiya na isinaksak lang sa mga makinang hindi naman talaga para dito, mga drivetrain na hindi tumatagal, mataas na konsumo ng langis. Teknolohiyang nagdudulot ng problema at nagreresulta sa sasakyang madalas kailangang iserbisyo. Ibig sabihin, ngayon, mapipilitan ang mga manufacturer na pag-isipan ulit at sabihin, alam mo, kailangan nating maging mas competitive ulit. Oo, gusto ko ng sasakyan na ako ang nagpapalit ng gear, maaasahan, at kayang umabot ng 200 at 50,000 o 300,000 milya. Hindi na kailangang laging pumunta sa dealership. At baka pwede tayong bumalik sa merkado ng 20,000, 25,000 na masayang imanehong sasakyan na hindi parang disposable. Sa tingin ko, ito ang magdadala ng balanse para sa mas magagandang produkto sa North American market. Gusto kong marinig ang opinyon ninyo sa ibaba. Binabago ba nito ang pandaigdigang merkado? Hindi ko alam, panahon lang ang makakasagot pero dahan-dahan lang itong pinapayagan at tandaan ninyo ito. Hindi ito parang binuksan ang pintuan ng baha. Maliit lang ang volume na pumapasok ngayon. Malamang 1% hanggang 5% lang ang market share sa susunod na 5 taon. Kaya maliit pa rin ang bahagi nito. Hindi mapupuno ng sasakyang Tsina ang kalsada at malamang hindi rin tayo malulunod dito. Gayunpaman, nagbibigay ito ng pag-iisip sa maraming gumagawa sa merkado tulad ng mga Europeo, lokal na produkto at mga mula Asya. Para pag-isipan muli at itanong, ano kaya ang pwede nating gawin para makagawa ng mas magandang produkto na mas abot kaya? Gusto kong marinig ulit ang mga opinyon ninyo sa ibaba. Sana ay magkaroon kayong lahat ng magandang araw. Magkita-kita tayo ulit. Paalam.